Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Itong pagkasibak sa pwesto ni General Torre. Si PBBM daw ang nag-utos na sibakin yan, si Torre. Meron kasing hindi pagkakaunawaan ng Rimulya at saka ni Torre. Sa palagay ko ito yung sa isyu ng sabungero. Ewan ko lang. Kasi si Torre ay kumakampi siya kay General Macapas. At ang Napolcom ay kinakasuhan si Macapas, si Torre naman ay kumakampi kay Macapas. Kaya medyo hindi nagka-synchronize ang Dapat kasi team itong sila Rimulya tsaka si Torre, dapat isang team lang, isang bangka lang. Nagkaiba ngayon eh. Bakit kaya ganon? Bakit kinampihan ni Torre si Macapas, di ba? Kaya diyan yata nagkaroon ng ng medyo hindi pagkaintindihan. Okay, kaya ito panoorin natin ng video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Naniniwala ang dating PNP chief at ngayon Senador Panfilo Ping Lacson na lumagpas sa kanyang tungkulin si Police General Nicolas Torre kaya nasibak ito sa pwesto. Bagamat may mga senador na sumuporta sa balasahan sa PNP, may iba namang naawa sa sinapit ni Torre. Ang agenda report hatid ni Dexter Ganibe. Umabuso sa kanyang kapangyarihan si General Nicolas Torre III. Sinabi yan ni Senador Panfilo Lacson kasunod ng pagsibak sa pwesto kay Torre. Paliwanag ni Lacson, lagpas na sa kanyang kapangyarihan nang alisin niya sa pwesto ang second highest in command na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. kamakailan at ilipat sa mas mababang katungkulan na unang ibinalita ng Bilyonaryo News Channel. Bilang dating PNP chief, sinabi ni Lacson na kahit pa may absolute authority siya noon mula sa Pangulo ng Bansa, ang pagtatalaga o pagsibak sa mga miyembro ng PNP Command Group na kinabibilangan ng Deputy Chief for Administration, Deputy Chief for Operations at Chief Directorial Staff ay dapat may basbas ng Pangulo, kung hindi man ay mula sa National Police Commission na pinamumunuan ng Interior Secretary. Ang pagsibakan niya kay Torre ay prerogative ng Pangulo. Dagdag niya, mas mahalaga ang maayos na pagsasalin ng kapangyarihan sa susunod na PNP chief. Ito meron akong nakita dito mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Naalala nyo yung sinabi na tanggalin sa pwesto si Attorney Claire Castro sa Presidential Communication Office. Diba? Tinanggal pero parang nilipat lang. Ganon din si J. Ruiz, di ba? Tinanggal pero nilipat lang. Ito rin yung nangyari ngayon kay Torre. Sinibak, tinanggal, pero palagay ko ay ilipat ng isang posisyon si Torre kasi retireable na to eh. Meron lang sigurong banggaan ng Napolcom at si Torre, kaya papalitan si Torre kasi meron ding si Torre paninindigan siguro na hindi sang-ayon sa Napolcom. Kasi ito nga sa sabungero issue, dito sila unang dahil doon sa General Macapas, doon kumampi si Torre. Kaya medyo nagkaroon ng dalawang paksyon ang PNP. Instead na isang galaw lang sila, unison, ang nangyari ay iba ang desisyon ng Napolcom, iba rin ang kay Torre. Ang Napolcom ang pulis ng pulis, di ba? Medyo nasa itaas ng pulis ang Napolcom. Kasi siya nga yung nagbabantay ng pulis, ang Napolcom. Kaya sa palagay ko, kaya binigyan ko ito ng reaksyon ay hindi naman totally sibak. Kasi kung sibak ay tanggal talaga, di ba? Tinanggal sa pwesto pero inilipat. Yun ang kagandahan sa mga mobs ni PBBM dahil yung kanyang mga tauhan, tanggalin niya sa pwesto kung may reklamo,
pero ilipat niya sa ibang trabaho. Okay, so balik muna tayo sa Bilyonaryo Channel. Para naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa na dati ring naging Chief PNP, patunay lang ang pagsibak kay Torre na walang forever. Aminado siyang galit siya kay Torre matapos isuko ang kaalyadong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court at pag-aresto sa isa pang kaibigan ng mga Duterte na si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Pero sa nangyari ngayon, awa raw ang kanyang naramdaman para sa dating Chief PNP na higit 2 buwan lang sa pwesto. Aba, hindi dapat maawa si Bato Calvo. Hindi niya alam ang laro diyan eh. Awa-awa ka, baka mas mataas pa na posisyon ang ibigay ni PBBM dito. Kasi merong mga moves na hindi natin mababasa. Merong moves sa gobyerno ni PBBM na akala natin ito na nga yon, sinibak, pero malalaman natin next month ay meron palang mas magandang pwesto na ibinigay. Katulad na lamang sinabi ko kanina, J. Ruiz at Claire Castro. Tinanggal nga sa posisyon nila pero binigyan pa rin ng ibang trabaho na mas maganda pa. Okay, malaki namang naitulong ni Tory kay PBBM kaya hindi yan pababayaan ni PBBM. Sibak nga yan pero merong ang kasabihan na if the door is closed for opportunity, God's open the window. And if God close the window for opportunity, then He opens the door. Ganun yun eh. Kung isinara ng Diyos ang pintuan ng oportunidad, ay nandun naman ang bintana kanyang bubuksan. So hindi lang pintuan eh ang papasukan ng opportunity. Pwede ring bintana, mga kababayan. Okay, so si Bato de la Rosa, mababaw ang niya eh. Awa-awa pa siya. Baka mas magandang pwesto yung ibibigay dyan eh. Dito naman tayo makinig kay Pampilo Lacson kung anong sana ba yun. Pakinggan natin muna to si Bato. Sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. Matatandaang maging si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ay nagbitiw ng pahayag laban kay Torre noon. When he was appointed as Chief PNP, sinabi ko na we have the most arrogant Chief of Police in the police force. Siguro, I really do not know the reason behind his relief, but I think the President knows best. I trust that this decision was made with the best interest of the Filipino people in mind. Sabi ni Senator Amy Marcos, maaring hindi na happy si DILG Secretary John Vic Rimulya sa PNP Chief. Hindi raw kasi kinukonsulta ni Torre ang DILG Chief sa mga balasahang pinatupad bukod pa sa umano'y ambisyon nito sa 2028. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaske yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aabos. Suportado naman ni Senador Marcos at De La Rosa ang susunod na PNP Chief. Masahan nyo, he is an officer and a gentleman. He is the last of the Mohicans. The last of the Mohicans, plus 92. Naging PD ko siya, mahusay naman. Oo. At tapat sa trabaho. Inayunan din ni Senate President Cheese Escudero, Senator Erwin at Raffy Tulfo ang naging desisyon ng Malacanang na baguhin ang liderato ng PNP. Ito si Bato ba,
kung ano-ano na lang pinagsasabi nito, The Last of Mohicans daw. Ito. He is the last of the Mohicans. Ayan, yung Last of Mohicans, isang movie yan. Isang palabas yan. Kulihiyo pa ako niyan, tagal na yan. Kwento yan ng mga American Indian na inuubos ng mga ng mga British soldier at merong isang natitirang Mohican. Yun na kwento. Isang Indian, American Indian, nagipaglaban sa mga British. Tagal na yun na movie. Siguro mga 30 years ago. So paborito pala yun ni Bato, no? Kahit ano na lang pinagsasabi na Last of Mohican, hindi naman konektado yung kay Tori. So ito si Babalina, napansin ko yung pisngi niya ay parang may nilagyan ng yung parang baby chick, yung ganyan. Yung pisngi niya parang nilagyan ng kung anong nilagay diyan, kung bakit gano'n na ganyan, yung parang kumapal yung pisngi niya. 'Di ba, para mas tingnan na bata. Tulad ng kanyang ina. So lahat sila ay masaya na natanggal si si Tori kasi Dragon Slayer nga eh. Kahit sino basta iutos ng Pangulo na hulihin mo yan, hulihin eh. Kaya nga dito sa issue ng Sabungero ay dito hindi nagkaintindihan ng ang Napolcom tsaka si Tori. Kasi si Tori ay pumapanig kay Makapas. Kaya ganun siguro ang isa doon, pero meron pang siguro mas malalim na dahilan kung bakit ganun. Pero one thing for sure, hindi naman matanggal sa gobyerno yang si Tori. Ililipat lang yan ni PBBM para walang away. Okay, so anong palagay nyo? Anong masabi nyo mga kababayan tungkol dito sa pagtanggal kay Tori? Anong abang dahilan? Pag-comment kung alam nyo. At sa bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong yan. At maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam.